Okay, dirita. What's new? Direction. Read the dialogue below. So, ang sugo niya mo ni. Read the dialogue below. So, atong basahon ang dialogue below. So, ang dialogue kanang conversation ba? Kanang mga panag-istoryahan nila. Panag-inistoryahay nila. Nag-istorya sila. Conversation nila sa English pa, dialogue. So read the dialogue below, conversation or panag-istoryahay nila. So kanina nag-istorya sila diri. So ang title is A Fun Fair. A Fun Fair by Marilo P. Masunag. Ang pamagat sa atong gibasa, ang title is A Fun Fair by Marilo P. Masunag. Kevin. So, ang amo ni atong mga karakter, mga main character na to, mga tauhan sa atong mga bida sa atong kuan na to sa istorya. Si Kelvin, si Gabriel, si Kevin, Gabriel, mother o mama. Okay, tulo ra kabuk sila, si Kelvin, Gabriel or Gabriel og iyang mama, mother. Okay? Ato nang basahon ang ilang dialogue or ilang panagstoryahay, conversation. So ingon si Kelvin, have you heard that there is a fun fair now at the park? Have you heard that there is a fun fair now at the park? Have you heard that there is a fun fair now at the park? So nakadungog mo nga naay fun fair karon sa plaza, sa park? Nakadungog ba mo nga naay fun fair karong adlaw, karon sa plaza? So mo na ingon ni Kelvin. Gabriel, ingon po si Gabriel, really? Tinuod? Oh, wow! We need to tell nanay and tatay to bring us there tonight. Balikon, ingon si Gabriel, really? Tinuod? Oh, wow! We need to tell nanay and tatay to bring us there tonight. To bring us there tonight. So ingon siya nga, oh tinuod, wow. Akong ingon na atong ingnon ng atong ingnon ang nanay ug tatay nga dalhon ta didto karong gabi. Atong ingnon or atong kinahanglan nato ingnon ang atong nanay. Kinahanglan nga ingnon nato ang atong nanay ug tatay nga dalhon ta didto karong gabi. So mo ingon ni Gabriel. Ingon po si Kelvin, yes, oh, we must ride on that roller coaster. So yes, we must ride on that roller coaster. So yes, ano siya, kita dapat makasakay sa roller coaster. So kita naman mag roller coaster nga magmusakay ka dito magkuan mo libot tuyok mo dito nya magkuan magbaud sakay mo dito fun fair. Okay, direta Gabriel. Ingon si Gabriel, nanay, will you take us to the fun fair tonight? So, ingon si Gabriel sa iyang nanay. So, ingon si Gabriel sa iyang nanay ha. Nanay, will you take us there to the fun fair tonight? So, imo ba ming dalhon or dalhon or ato kanang okay, will you take us to the fun fair tonight? So, dalhon mi imo ming dalhon dito sa fun fair karong gabi. Nangutana siya sa iyang nanay. So nangutana si Gabriel sa iyang nanay. Ingon siya nga, nanay, will you take us to the fun fair tonight? So imo ming dalhon dito sa fun fair karong gabi. So unsa man ang fun fair? Okay, anyway, mo ta na sa unsa man ang fun fair? Kanang kuan ba? Kanang kalingawan nga kalihukan. Kalingawan ba fun?
Nya fair kalihukan, mga kalingawan, mga naay mga aktibidad, no, kalihukan, mga kalingawan. So naay kalingawan dito mga bata. Fun fair, kalingawan nga kalihukan, fun fair. So ana mo to giingon niya nga dalhon minimo dito sa fun fair karong gabi nanay, ana si Gabriel. So ana na po si Kelvin. So ningon si Kelvin, yes nanay. Yes nanay, please. Sa yes. Sa yes nanay, please. So ana si Kelvin. So nanay palihog. Nanay palihog, ana sila. Yes nanay, please. Can you buy us tickets to ride on the roller coaster? Can you buy us tickets to ride on the roller coaster? So imo ming palitan og ticket para makasakay mi sa roller coaster. Ana siya, can you buy us tickets to ride on the roller coaster? Imo ming palitan og mga ticket para makasakay sa roller coaster. So nangutana siya, si Kelvin ang niingon ana mga bata. So mo ingon ni Kelvin ha, siya, yes nanay, please. Nanay palihog. Can you buy us tickets? Imo ming palitan og ticket? Or pwede ba nimo ming palitan og ticket, mga ticket para makasakay sa roller coaster? So mother, so mo po ni ang reply o mo po ni balos sa iyang mama. Mother, yes, we will bring you there. So dalhon tamo didto. We will bring you there. So dalhon tamo didto, but on one condition. Pero nay usa ka kondisyon. So mo tingon siyang mama, dalhon tamo didto. Pero nay usa ka kondisyon. But one condition. You must wash the dishes tonight after eating. So kinahanglan ninyo nga manghugas sa mga plato, baso, kutsara no? Mga hugason karong gabi paghuman og kaon after eating. You must wash the dishes tonight after eating. Okay? So, okay, no? Gabriel and Kelvin, nag-reply sila, si Gabriel o si Kelvin, nag-reply, yes, we will. Sige. Ana sila, no? Sige, we will. Sugot sila, yes, we will. Buhaton ko nila. Katong giingon siyang mama nga, maghugas sila og plato karong gabi. Pag human sa, kanang ilang human sila pangaon. So, ni-reply yang mama. Ingon yung mama, ilang mama. Mother, ningon ang ilang mother. Okay, call your father now. Let us have our dinner. Siya, okay, call your father now. So, tawaga ang inyong papa karon. Mangaon na ta, no? Manihapon na ta. Let us have our dinner. So, manihapon na ta, no? Managingon dito. Managingon sa istorya. Let us have our dinner. Manihapon na ta. So, moto ang iyang katapusan. So, natay comprehension questions. So, comprehension mga bata, kanang kung sa inyong nasabtan ba, no? Comprehension kanang pagsabot, no? Pagsabot sa atong istorya, kaning conversation or kaning panag-istoryahay nila. So nani mga pangutana kung nasabtan ba ninyong istorya. So direction mo niyang sugo niya. Answer the following question. So atong ansiran ang mga musunod nga mga pangutana. Number 1. What is happening at the park right now? What is happening at the park right now? Unsa kunoy nahitabo sa plaza or park karon? What is happening at the park right now? Unsa kunoy nahitabo sa plaza or sa park karon? So, muna si pangutana unsa kunoy nahitabo dito sa park karon. Number 2, what condition did nanay give the two boys? Unsa kuno nga kondisyon nga gihatag sa ilang mama sa ilang duha? So, what
condition did nanay give the two boys? Unsa ko nga condition ang gihatag sa ilang nanay sa duha ka bata? Katong duha ka bata ba si Kelvin og si Gabriel. So sa mga kuno gihatag sa ilang nanay nga condition. What condition did nanay give the two boys? Unsa nga condition ang gihatag sa nanay sa duha ka bata? Katong duha ka bata si Gabriel og si Kelvin. Number 3. What does Kelvin want to ride? What does Kelvin want to ride? Unsa kuno'y gusto ni Kelvin nga sakyan? What does Kelvin want to ride? Unsa kuno'y gusto ni Kelvin nga sakyan? Okay, mani pangutana sa number 3. Number 4. How many kinds of sentence are there in the dialogue that you read? Number 4. How many kinds of sentence are there in the dialogue that you read? How many kinds of sentence are there in the dialogue that you read? So, pila kuno ka klase or nagkalahi nga mga sentence or pangungusap nga naa didto sa dialogue, sa conversation, sa ilang panag-istoryahay. Pila kuno ka buok dito? Pila ka buok dito kuno ang nagkasi-klase nga mga sentence nga naa sa dialogue, sa panag-istoryahay nga imong gibasa that you read. So muna mga pangutana mga bata ha sa number muna pangutana sa number 4. Ha? Sa number 4 muna say pangutana, how many kinds of sentence are there in the dialogue that you read? So pila kuno ka klase or nagkalahi nga mga sentence nga naa dito sa pangungusap. Dito sa dialogue, dito sa panag-istoryahay nga imong gibasa. Kani ba kani? Mo man ni ang dialogue, panag-istoryahay kani siya. So pila man kuno ka klase nga mga sentence diha. Kani diha. So pila kuno ka klase nga mga sentence ang naa diha sa dialogue, sa panag-istoryahay or conversation. So number 5, let us have our dinner is an example of what sentence? Let us have our dinner is an example of what sentence? So kanang ningon og let us have our dinner, unsa na siya nga sample or halimbawa sa sentence mga bata? Na let us have our dinner. So let us have our dinner usa siya sa example sa unsa nga sentence. So muna si pangutana sa number 5. Okay? So, what is it? So, unsa man ni? What is it? Unsa man ni? So, dili na ta sa what is it? Unsa man ni? So, sa declarative sentence, mga bata, usually makes a statement. So, ang declarative sentence, mga bata, kasagaran ko, no, makes a statement. Pahayag statement. Pahayag. So, nagmugna siya og pahayag. It is also called a telling sentence. So, gitawag po din siya og telling sentence. Nagisgot nga pangungusap sentence. It ends with a period. So, ang nagkatapusan siya og period, tuldok. It ends with a period. Nagtapos siya sa period or tuldok. Ang declarative sentence. So, ang declarative sentence, naghimo siya og statement. Kaning pahayag, no? Or gitawag po dato siya og telling sentence. So nahisgot nga pangungusap or sentence. Kanyang katapusan, period o tuldok. Okay, sunod. Interrogative sentence. So unsa man ang interrogative sentence is usually nagkuha na siya og nagpresented na siya in the form of question. So kuha na siya, nagpakita siya og porma sa pangutana. It usually presented in the form of question. So, nagpahayag siya, nagpakita siya og forma sa form of question, forma sa pangutana. So, nangutana. It is also called an asking sentence. So, nagkuan siya, nangutana siya nga pangungusap. Nagtatanong na pangungusap. Nangutana siya nga pangungusap. Asking question, nangutana. It ends with a question mark. So, ang iyang katapusan is question mark. Nagtapos siya sa
question mark. Okay? Sunod ang exclamatory sentence. Ang exclamatory sentence, mga bata, expresses, naghayag siya or nagbutyag siya og a strong feeling, kanang grabe nga pagbati. Ang exclamatory sentence, nag-expresses siya, nagbutyag or nagkuan siya, pasundayag siya, no? Nagpakita siya sa usa kanang grabe nga pagbati, feeling. It ends with exclamation mark. So ang iyang katapusan niya is exclamation mark or exclamation point. Muna siya exclamatory sentence, nagbutyag, nagpakita og grabe nga pagbati, no? Ang iyang katapusan ang exclamation mark or exclamation point. Okay? Dito sa imperative sentence. So ang imperative sentence commands or tells someone to do something. So nagcommand, nagsugo siya, no? Nagsugo siya or nag-ingon siya sa usa ka tawo nga buhaton ng usa ka butang. So nagsugo siya or naghangyo siya or namalihog siya, mo na siya imperative sentence. Nagsugo, namalihog, naghangyo, so mo na siya imperative sentence, mga bata. It ends with a period. So ang iyang katapusan nagtapos siya sa period o tuldok. Ang iyang katapusan, period o tuldok. So muna siya, nagtapos siya sa period o tuldok. Nagsugo siya, nag-command, naghangyo, nag-request, or nagsugo, naghangyo o namalihog. So muna siya ay imperative sentence. Ang katapusan, period o tuldok. Okay? So, muna siya ang mga klase-klase nga mga sentence, mga bata. So, unsa man tong what are those kinds of sentence, mga bata? What are those kinds of sentences? Unsa man tong mga klase nga mga sentences, mga bata? So, morning declarative sentence, interrogative sentence, exclamatory sentence, o imperative sentence. Balik ko na to: declarative sentence, interrogative sentence, exclamatory sentence, o imperative sentence. Okay? Declarative, interrogative, exclamatory, and imperative sentence. So, those are the kinds of sentences. I hope you understand, mga bata. Okay, what's more? Okay, magpili na mo diri What's more? So, number 1, punctuating and labeling. Directions: read each sentence and add the correct punctuation mark. Then label it as imperative ba na siya, declarative, interrogative, or exclamatory. So, example, you have a nice mandaya dress. Answer: you have a nice mandaya dress. So, iyang ansiran og iyang sulat otro. Iyang sulat otro, tapos gibutangan na niya og answer, gibutangan niya period, tapos gibutangan na siya unsa na siya nga klase nga sentence. So yung gibutang declarative, anara, no? Gibutangan niya period. So example you have a nice mandaya dress. So pag answer niya you have a nice mandaya dress, gibutangan niya period sa katapusan, no? Sa iyang katapusan gibutangan niya og period. Tapos diri sa right side, diri sa pikas, diri sa blank or dire sa underline, dire sa linya, gibutangan niya answer nga declarative. Gibutangan niya period dire sa pikas, dire sa left side sentence man siya, tapos ang gibutangan niya og period, insiran niya og period. Tapos sa right side dire sa linya, gibutangan niya og declarative, kay mo may answer niya. Kay gipapili man mo, imperative ba na siya, declarative, interrogative ba na siya, or exclamatory. Anara. Number 1, what is your favorite larong Pinoy? What is your favorite larong Pinoy? Unsa ang imong paborito nga duwa sa Pinoy? So man siya. So may itong gamiton nga punctuation mark. So unsa man tong mga punctuation mark, mga bata? Mo tong period, o exclamation mark, o question mark, no? Period, exclamation mark, o question mark.
So pili mo adto ha. Pili ta og punctuation mark. So unsa man tong mga punctuation mark mga bata? Di ba ang punctuation mark mo tong mga period na ay siya exclamation mark, napod siya question mark. So diri unsa man tong itubag diri kada katapusan niya mga bata, katapusan niya di ba sa katapusan sa sentence na siya ay underline, na siya blanco, underline or blanco. So ato na siyang butangan diha og punctuation mark. So unsa man tong mga punctuation mark mo tong period, question mark og exclamation mark. So mupili ra mo adto tapos inyong ibutang diri sa katapusan sa sentence diri kada sentence niya sa katapusan butangan niyo answer diha na tapos diri sa right side inyong isulat kung unsa na siya nga klase nga sentence. Unsa siya nga klase nga sentence ba? Imperative sentence ba na siya? Declarative sentence ba na siya? Interrogative sentence ba kaha na siya? Or exclamatory kaha siya? Exclamatory sentence ba kaha na siya? So number 2, padayon ta ha sa number 2. Yehey, I got a gift from my tita. Yehey, I got a gift from my tita. So unsa man tong ibutang diha period ba, tuldok, or question mark ba, or exclamation mark ba itong ibutang diha? Number 3, he is the best dancer in the group. He is the best dancer in the group. Siya ang pinakamaayo nga dancer sa grupo. Unsa may itong itubag diha? Tuldok, period, exclamation mark, or question mark. Tapos ato diri sa side, ato siyang ibutangan kung unsa siya nga klase nga sentence. Imperative ba, declarative, interrogative ba siya, or exclamatory ba na siya? Number 4, do your projects on time, blank. So may atong itubag diha nga exclamation, so may atong ibutang diri nga nga punctuation mark. Do your projects on time. Do your projects on time. So sumatong ibutang diha nga punctuation mark, katubang period, katubang question mark, or punctuation katubang exclamation mark. Tapos diri sa side butangan nato og imperative ba na siya, declarative ba na siya, or interrogative, or exclamatory ba na siya? Number 5. Okay, number 5 na ta. Who is the most helpful in your family? Who is the most helpful in your family? So atong tubagon diha pili ta period ba, or exclamation mark ba, or question mark. Tapos butangan nato diri imperative ba na siya, declarative, interrogative, or exclamatory ba na siya? Okay? Kaya activity 2. So activity A2, write those pics. So ato tong isuwat tong mga pictures. Write those pics. Direction, so muna ang mga sugo niya. Use each picture ato kunong gamiton ang matag picture on the left sa wala para magsulat og declarative, exclamatory, interrogative, and imperative sentence. Don't forget to punctuate accordingly. So atong butangan siya og punctuation mark. So unsa untong punctuation mark? Akong balik ko na tong period, katong question mark, o katong exclamation mark. So diri sa left side, may mga picture diha tapos mag-write ta, no? Sa iyang magsulat ta og declarative, exclamatory, interrogative, and imperative sentence. So sa number 1, write a declarative sentence. So atong tan-awon ni ang picture. Pag humanap ta sa picture, unsay may kasulti ana nga picture. Tapos magsulat ta og kanang declarative sentence, no? Ato siyang suwaton pinagis gamit ang magsulat ta gamit ang declarative sentence. Tanawon nato ang picture, unsa atong kasulti ani nga picture, tapos atong gamiton nga sentence mao ang declarative sentence. Okay? Sa number 2, kani tanawa ang picture, tapos unsay mo ikasulti ana So atong isuwat mo gamit ta og interrogative sentence. Atong isulat diri sa linya. Okay, number 3, tanawa ang picture tapos magsulat ta og imperative sentence. Imong gamiton na to ang imperative sentence. So sa imong kasulti diha tapos mo gamit ta og imperative sentence diha. So kanin po nga picture mo ora gyapon tapos ang gamiton ang atong gamiton ang exclamatory sentence. Tanawa ang picture, unsay imong ikasulti ana isuwat nimo gamiton na to ang exclamatory sentence. Okay? Gamiton nimo ang exclamatory sentence.
Okay, dito sa activity B, end of sentence challenge. Activity B, end of sentence challenge. Direction, use proper punctuation mark after each sentence. Mogamit ta og sakto nga punctuation mark pagkahuman sa matag sentence. So, punctuation mark mo tong period, mo tong question mark og exclamation mark. So, sa number 1. So, mo ni ang mga sentence sa number 1. What is your father's name? What is your father's name? Unsay pangalan sa imong papa? So, unsa atong gamiton nga punctuation mark? Katubang period, katubang question mark, or katong exclamation mark. So, number 2, my name is Ethan Mateo. Number 2, my name is Ethan Mateo. Ang akong pangalan mao si Ethan Mateo. So, unsa tong gamiton diha? Unsa nga punctuation mark tong gamiton? Katubang period, or katubang question mark, or katubang exclamation mark. Number 3, I am at the church. Ako anaa sa simbahan. I am at the church. Ako naa sa simbahan. So, matong gamiton nga punctuation mark, period ba? Question mark ba? Or exclamation mark ba? So, number 4, go home and pray. Go home and pray. So, ansiran dia no? Kung sa nga punctuation mark. Number 5, can you see the waterfalls? So matong gamiton nga punctuation mark, ibutang nato diri sa right side diri nga kahon. Then number 6, be careful. Number 7, please close the door. Palihog, saradi ang pultahan. Be careful, pag-amping, pag-ingat. 8, fix your toys. Hipusang imong mga dulaan. Fix your toys. Number 9, the seafood is delicious. Ang pagkaon sa dagat kay lami. The seafood is delicious. Number 10, wow, the ocean is amazing. Sa so, wow, ang ocean nindot kayo. Amazing. Di basta-basta, amazing. So, what I have learned. So, ako na learn. What I have learned. So, dito na sa what I have learned. Number 1, what is a sentence that usually makes a statement and ends with a period? So, what is a sentence that usually makes a sentence that makes a statement and ends with a period? Unsa ko na nga sentence sa number 1 ingon siya, unsa ko na nga sentence nga naghimo siya og pahayag ug ang iyang katapusan period. Unsa ko na nga sentence nga naghimo siya og pahayag or hisgot ug ang iyang katapusan period. Number 2, what is a sentence that usually presented in the form of question? Unsa ko na nga sentence nga nagpakita siya og kanang porma sa pangutana ug ang iyang katapusan and ends with a question mark. Ang iyang katapusan, question mark. So, unsa man to nga sentence nga nagkuan siya og porma sa question. Ang iyang katapusan ba jud, question mark. So, proceed ta number 3. What is a sentence that expresses a strong feeling and ends with exclamation mark? So, unsa ko no nga sentence nga nagpabutyag o nagpakita siya og kanang grabe nga gibati ug ang iyang katapusan exclamation mark. Number 4, what is a sentence that commands or tells someone to do something? Unsa ko na nga sentence nga nagsugo or namalihog or naghangyo sa usa ka tawo nga buhaton. Naghangyo siya sa usa ka tawo para buhaton ang usa ka butang. Kanang nagsugo siya ba, oy sugoon, or namalihog siya or naghangyo siya nga buhaton tong usa ka butang. So unsa na siya nga sentence? What is a sentence that commands or tells someone to do something? Unsa nga sentence nga nagsugo or nag-ingon sa usa ka tawo nga buhaton ang usa ka butang? Muna siya ang number 4. So what can I do? Tira na sa what can I do. Direction, so use different kinds of sentences. So, use kuno different kinds of sentences based on the given situations. Write your answer in your notebook. So, mogamit og kasi-klase nga mga sentence base sa gihatag nga mga sitwasyon. So, write your answer. Isuot ang imong answer sa imong notebook. Number 1, you request your classmate to let you borrow her notebook. What will you say? You request your classmate to let you borrow her notebook. What will you say? You request your classmate to let you borrow her notebook. What will you say? Unsa imong kasulti? Ang ikaw kuno nihangyo sa imong classmate nga
na ni tugot ka, tugutan nimo nga ipahulam ang iyang notebook. Unsa imo kasulti? Imong request ang imong classmate nga tugutan ka nga pahugmon. So, nag-request ka sa imong classmates nga tugutan ka nga hugman ang iyang notebook. Unsa imo kasulti? Nag-request ka sa imong classmate nga tugutan ka nga hugman ang iyang notebook. Unsa imo kasulti? What will you say? Number 2, what will you say if you suddenly saw a child fall down? So, unsa imo ikasulti? Kung diha nakakita kag usa ka bata nga nahagbong, fell down. Unsa imo ikasulti kung diha nakakita ka og usa ka bata nga nahagbong? Unsa imo ikasulti? Number 3, introduce yourself. Imong ipailaila ang imong kaugalingon. Number 4, you want to ask if how much is the price of the banana queue. What will you say? You want to ask if how much is the price of the banana queue. What will you say? If you ask na noon. If na noon. You want to ask, no? You want to ask if, okay? You want to ask if how much is the price of the banana queue. What will you say? You want to ask, gusto ka mangutana kung tagpila, if how much tagpila ang presyo sa banana queue. Kung tagpila kuno ang presyo sa banana queue, usa ko niyo may kasulti. Gusto ka mangutana kung tagpila ang presyo sa banana queue. So, usay may kasulti adto. Okay, assessment. Direta sa assessment. Directions. Okay, mo niya ang sugo niya. Read the questions carefully. Basaha ang mga pangutana pag-ayo. Read the questions carefully. Basaha ang mga pangutana pag-ayo. Choose the letter of the correct answer. Pili ang litra nga sa saktong mga tubag o sakto nga tubag. Number 1, which is not an interrogative sentence? Which is not an interrogative sentence? So asa diri alin dito, no? Asa ni ini ang dili interrogative sentence? A, the baby is sleeping. B, is the baby sleeping? B, is the baby sleeping? C, where does the baby sleep? D, who guard the baby as she sleeps? So asa ko sa number 1 ko no, ang pangutana mao ni asa diri ang dili interrogative sentence. A, ang baby is sleeping. Ang baby ko no natulog. B, is the baby sleeping? Ang bata natulog. C, where does the baby sleep? Asa natulog ang bata? Where does the baby sleep? Asa natulog ang bata? Where does the baby sleep? D, who guard the baby as she sleep? Kinsay nagbantay sa bata sa dihang natulog siya? Who guard the baby? Kinsa kunoy nagbantay sa bata samtang natulog siya as she sleeps? Sa dihang natulog siya ang bata. Number 2, what punctuation mark do we use after the declarative sentence? What punctuation mark do we use after the declarative sentence? So, unsa kuno nga punctuation mark nga atong gamiton pagkahuman sa declarative nga sentence? A, kana ba? B, period ba? Or kanibang question mark? Or kanibang kama? So, pili na, A, B, C, D. So, number 3, which of the following sentence is an interrogative sentence? So, which of the following kuno is an interrogative sentence? So, asa kuno diri ang mga musunod? Ang imperative sentence. So, asa man diri kaha ang imperative sentence? A, turn off the faucet after using. Paggun kuno ang faucet after using.
Gripo ba, faucet. So paggon ko ng gripo pag human og gamit. B, how old are you? Pila na may edad nimo? How old are you? C, amazing costumes. O nindot or kanang kuan amazing, kanang di basta-basta nga costumes, amazing. Nindot or chada kay nga costumes, amazing. O di basta-basta nga costumes. D, mother cooks food for us. D, mother cooks for us. Ang mama nagluto og pagkaon para sa ato. So diha pili diha ang asang imperative sentence. Okay, direta sa number 4. Which sentence expresses a strong emotion? So which sentence expresses a strong emotion? So asa diri nga sentence o pangungusap ang nagpahayag or nagbutyag or nagpakita og kanang grabe nga emotion, grabe nga pagbati. So asa man diri ang nga sentence? A, get one whole sheet of paper. Pagkuha og usa ka whole tibuok nga piraso sa papel. Get one whole sheet of paper. Kuha og usa ka tibuok nga piraso sa papel. Get one whole sheet of paper. B, who is your teacher? Kinsa ang imong teacher nimo, maestro or maestra ba na siya? C, what a mess. Oy, gubot, what a mess. D, we attended the flag ceremony. We attended the flag ceremony. Ni-attend me o nitambong me og flag ceremony. Number 5, write an interrogative sentence. Write an interrogative sentence about the statement below. So magsulat ko na og interrogative sentence mahitungod sa statement sa pahayag sa ubos. So magsulat og kanang interrogative sentence mahitungod sa pahayag sa ubos. Kani mo ni siya, mo ni statement. Marisa dreams to become a teacher someday. Marisa dreams to become a teacher someday. Marisa dreams to become a teacher someday. So Marisa naghandom or nagdamgo na mahimong usa ka Marisa nangandoy dreams. So Marisa dreams nangandoy siya nga to become a teacher. So para mahimong usa ka maestra or teacher puhon someday. So si Marisa nangandoy nga mahimong usa ka teacher puhon. Marisa dreams to become a teacher someday. Okay, additional activities. Naman siya. Okay, direction nga sugo niya mo ni read again the dialogue. Basa otro kuno ang dialogue may tungod sa fanfare kaning kalingawan nga kalihukan. Choose from the dialogue an example of the following sentences. So pili kuno sa gikan sa dialogue o pangungusap. Pangungusap to noon. Choose from the dialogue or conversation or panag-istoryahay. Ug pili kuno ka usa ka example sa following nga mga sumusunod nga mga sentences. Number 1, interrogative sentence. So unsa man to nga interrogative sentence? Magkuha ka dito sa dialogue or katong panag-istoryahay. Magkuha ka dito pilion nimo dito ang interrogative sentence tapos imong ibutang diri sa linya o sa blanco. Number 2, declarative sentence. Mo gyapon kuha ka dito og declarative sentence dito sa dialogue or conversation or panag-istoryahay. Ibutang nimo diri sa blanco. Number 3, imperative sentence. Imperative sentence magkuha gyapon ka dito sa dialogue or sa conversation. Dito sa kanang panag-istoryahay sa fanfare. Tapos imong isulat diri pilion nimo dito ang pangitaon nimo dito ang imperative sentence. Number 4, exclamatory sentence. Mo gyapon mangita ka dito og exclamatory sentence dito sa dialogue nga fanfare dito sa panag-istoryahay. Pili ka dito exclamatory sentence tapos imong ibutan diri sa blanco, diri sa linya. Okay? Okay, I think it's done. I hope kabantay mo gipaspas-paspas na nako siya para madali. Okay, more mo gud ang thought gyapon niya. At least na discuss ang mga interrogative, declarative and imperative, interrogative, declarative, imperative og exclamatory. So mo na to siya. Yes, good na nako. More gipaspas-paspas na nako siya diri sa katapusan nga part. Okay, thank you for listening. Sorry for kanang ipaspas na jud nako siya. Okay. So guide ni siya sa bata
din sa parent pod. So katong parent nga makamauna, so ako lang siyang gikuan, at least namo ika-share sa inyong bata. Ipaspas na nako. So I think that's all. I hope na nasabtan to. Sorry kayo kay gipaspas na jud ako siya kay balik-balik na mong siya, basta kay interrogative siya, declarative, imperative, exclamatory, nagisgot siya na kinds of sentences. So thank you, that's all.